taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato! Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video, kabayan. Ito nga pong ay patungkol doon sa hearing sa Senado. Patungkol nga rin po siguro ito, kabayan, doon sa nangyayari dito nga po sa ating bansa. At this time, ito nga po ay si Secretary Boyeng Rimulya at ang kanyang mga kasama. Hulaan nyo po mga kababayan kung anong nangyari. Naku po, magugulat kayo sapagkat dito ay napahiya po rito si Boyeng, mga kababayan, dito po sa ating magigiting na mga senador. Dahil dito, hindi rin po nag-atubili, nagkaroon din po ng reaksyon at banatan nga po itong si Secretary Boyeng Rimulya sapagkat ay binanatan niya si Banatbay patungkol na rin po doon sa pag-interview ni Banatbay kay General Bantag. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon kung ano ang reaksyon ni Boyeng at ano naman ang balik reaksyon ni Banatbay. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banatbay at ngayong araw na ito marami tayong pag-uusapan pero simulan na natin dito sa grabe kung ako ho ito si Rimulya, umuwi na ako. Hindi ho talaga kung ako si Rimulya siguro tumayo na ako, nag-walk out na ako. Kasi pahiyang-pahiya ka, Brad Hindi, totoo pahiyang-pahiya ho si Secretary Rimulya. Kawawa naman Sandali mga kababayan, bago po banatan ni Banatbay si Secretary Rimulya, ay ito pong ginagawa natin, hindi ito para maliitin or hamakin ang sinuman, lalo na nga po sa ating si Boyeng, Secretary ng Justice. Ito po mga kababayan, ginagawa po natin ito, alinsunod na rin po sa tinatawag nating freedom of speech. At yan naman po ay ginagalang at wala naman pong sinasabi na masama ang mga opinyon. Sinasabi po ni Senador Coco Pimentel. Yan po ang ating malalaan dito mga kababayan. Hindi po tayo dito mima lang. Kumbaga, ang atin po ritong ginagawang reaksyon ay may pinaghuhugutan po mga kababayan. Sapagkat ang ginagawa po dito ni Boyeng ay nagkakaroon po ng sinyales para po patigilin or busalan ang ating mga bibig. Tayo pong mga social media vlogger. Alam mo, marami yung medyo nag-discuss na nito mga vlogger. Maraming salamat sa mga vlogger na nagsusuporta. Yes, okay lang po yan na Banatbay. Tayo po rito ay support po sa lahat mga kababayan, especially nga po dito dahil nga may tinatawag po tayong freedom of speech. Sa Banateros Brothers, magkakaiba man tayo ng mga pananaw minsan, pero lahat po tayo ay para ho sa kalayaan ng pamamahayag. Okay? Kaya ho tayo nagsasama-sama ngayon dahil po kayo ay naniniwala na we have a freedom of speech. Diba? Kaya po tayo sama-sama ngayon. Ito naman, napaka-importante na alamin natin ang konteksto. Kasi ito'y bandang dulo na ho, itong issue na to na binring up ni Coco Pimentel. At sinabi nga niya na ang dami-dami ng nakukulong, nagkakaproblema na. Napupuno na, kulang na facilities. Actually, isa pa niyan, pinag-usapan nga kahit yung sa Pogo, hindi na ho alam kung saan ilalagay yung mga nakukulong dun sa Pogo. Yung mga illegal worker dun. Ang dami na ho. Yun ang konteksto niyan. Ang dami-dami ng nakukulong na hindi na magkasya. Yan ang pinag-uusapan. Remember, this is about budget. Yan ang konteksto niyan. Budget deliberation ng DOJ. At humihingi nga ng DOJ ng mga karagdagang budget, pati nga ho yung NBI ng confidential funds, intelligence funds, humihingi po sila. Bakit? They're
trying to justify na sobrang kulang na ang pasilidad sa mga kulungan. Yun ang pinag-uusapan. Yan ang konteksto niyan. Okay? Para lang sa kaalaman natin, ha? Bakit bigla niyang ipinasok etong vlogger? Sino ba itong mga vlogger na ito? Walang nga kasing vlogger ito. Nakikigulo pa sa bayan, eh. Mr. Chairman, what is your issue, Secretary, with the 3 vloggers? Sino to? Hindi ko sinusundan yung mga vlogger Sabi narinig ko yung sinabi ni Bato, kalbo yan eh. Mga kalbo yan eh. Wala akong sinabi si Senator Bato. na yun, pero nasundan ko yung issue na papakulong mo rin yung 3 No, sir. vloggers. Maybe the message is really the person they interviewed a person wanted by the law. So, tinanong siya, ipakukulong mo ba yan? Diretsuhan ha? Ipakukulong mo rin ba yan? Ang dami-dami na nga sa kulungan na parang sinasabi ni Pimentel, ang dami-dami ng kriminal, ang dami-dami na kang nagkakaproblema na nga kayo, tapos may plano ka bang ipakulong? Itong hindi naman mga kriminal. Parang ganun ang dating eh. Di ba? Para sinasabi niya, ang dami na, ang laki-laki na nga, hindi na nga magkasya yung mga kriminal. Isasama mo pa itong tatlong, ang tataba nito mga ito. Lalo na yung isa dyan, ang laki-laki. Ang lakas siguradong kumain yan. Hindi, alam nyo, walang biro pinag-usapan niya ni kasi tinanong yan, kaya nga dapat, pag kayo manunood, panoorin nyo ng buo. Para mas maintindihan natin. Ang pinag-uusapan nila dyan, kasi tinanong dyan, so yung mga hinuli nating pogo, asa na sila? Nasa custody ng PNP pa. Tapos tinanong pa sila, so tayo nagpapakain dyan? Sabi ni Bato. Todo! Kasi nga namomroblema na yung gobyerno sa sobrang dami. Kaya nga naipasok ito ni Pimentel na bakit pati ito? Laki-laki nun, hindi niya alam. Di pa kakainin mo pa si Boss Dada, kulang ang isang itik dyan. Kailangan dalawang itik dyan. O, di ba? A person wanted by the law. Tapos, ang sabi niya dito, tingnan nyo ang sinabi ni Rimulya ha. Pakukulong mo ba yan? Ano sagot ni Rimulya? Maybe the message is really the person they interviewed a person wanted by the law. Oh. Parang sinasabi niya, actually, nagbibigay lang naman ako ng message. Nagbibigay ng message, Banat Bay, utal-utal na message. At anong kahulugan ng message? Para takutin ang mga social media vlogger? Yun ba ang ibig sabihin ng message niya? Ito, tanong na naman ha mga kababayan, mga zombie na naman dyan ha. Di ba? Parang ganun eh. Ang sinasabi kasi, ipakukulong mo ba rin ba yan? Sabi ni Pimentel. Sabi niya, actually meron lang ako mensaheng parang binibigay sa tao. Sabi ko, pambihirang DOJ secretary ito. So, the message is, talagang pagkakumontra ka sa gobyerno na ito, yari ka. Although, sasabihin mo, itatago mo yan sa damit na kesyo dahil kriminal o dahil, hindi nga kriminal dahil wanted, bawal nang interviewin. Which is every lawyer knows. Na walang bawal na mag-interview mapa-convicted o mapa-wanted. Alam mo yan ng lahat ng abogadong matitino. Yung may mga utak. Kaya nga even yung nasa si Attorney Claire, di ba? Di naman natin na kakilala yun. Sa katunayan, nabatikos natin yun. Kahit siya, sinasabi niya, wala ho. Narinig ko rin si isa pang abogado na si Panelo. Wala ho. Narinig ko na, napakarami ko na kinausap, wala hong bawal. Wala ho doon. So what's really the message? The message is simple. Pag ikaw kumontra sa gobyerno, matakot-takot ka na. That's basically the message Rimulya is telling every Filipinos, especially mga vloggers. Pag kumontra kayo, magagaya kayo dito sa tatlo. Ang problema, Secretary Rimulya, kesa na matakot to kaming tatlo, parang wag ka ho magagalit, pero lalo lang ho kaming natatawa
Yun ang totoo. Hindi ho kami natatakot. Actually, ang na-realize namin na talaga ho pala kayong Judge Dredd. Sabi nga ni... sino ba nagsabi nun? Si Bantag ba o si Tebes? Oh, tuloy. Bantag. A person wanted by the law never appeared to respect the jurisdiction of our legal system. So they interviewed somebody like that. So may standing warrant of arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. And probably it's contempt of court, sir. As I said in our press conference, it's contempt of court when you're telling people it's okay to disrespect the court by saying that saying many things without respecting the jurisdiction of the court, sir. So is your issue against the three bloggers on the content of the interview? Ang talino nitong maman to. So ang issue mo pala, kasi you're saying binabastos yung court. Okay? Di ba? Remember, there's two. Indirect and direct. Direct, na doon ka sa loob ng korte, which is, wala naman po kami. So, definitely indirect. Yung sinasabi niya, binabastos namin yung korte. Okay? So, ang tanong ngayon, ni Pimentel, ano ho ba ang pambabastos na ginawa nila? Is it the content na pinag-usapan nila? Or yung pag-interview nila doon sa in-interview nilang tao na si Bantag? Okay, yun alinaw. Or the mere fact of interviewing a person who was a The mere fact warrant of arrest? interviewing somebody wanted by the law, and So, actually, na-corner siya dito eh. So, you're saying, hindi pala yung tungkol sa pinag-usapan ang issue mo ng indirect contempt. Ngunit ang issue mo dahil kinausap si Bantag. Tama, mali. So, actually, hindi niya alam na ipit siya dito. Naipit siya dito. Bakit? Alam ko na kagad, nung pinanunod ko, alam ko na pupuntahan ni Pimentel eh. Freedom ng isang taong magsalita. Kalayaan ng bawat Pilipino maging convicted or may warrant na ibigay ang kanyang personal na opinion. Actually, mas makakalusot pa nga sana si Remulla kung sinabi niyang the content. Kaya lang, ang problema, kaya hindi niya sinabi yung content ng pinag-usapan namin, yung in-interview namin, because hindi ho niya ni-research kung ano yung usapan namin. Nagets nyo? So, dalawang tanong yan eh. Yung pinag-usapan ba nila issue o yung taong ini-interview? Mas lulusot pa sana siya kung kabisado niya yung pinag-usapan namin dito eh. Kasi yun pwedeng masabi mong pambabastos sa korte kasi pinag-usapan yung detalye ng kaso ni Bantag. Eh ang problema ano sinabi mo? Yung tao. So para mo sinabing wala nang kalayaan yung taong magsalita. Tuloy. without disclosing, without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault. Ayan. Biglang naging kasalanan ng vlogger. Sabi niya, pambira, oo. Sir, It becomes the fault of sir, the we are interviewers. entitled to freedom. We have all our freedom. We will die defending freedom, sir. But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. We also have to make sure that people still respect our legal system. Yun ang point ko, what was the law being violated? Because they interviewed, did they interview in person Sir, it's just or one- Zoom? sir, Was it on Zoom or an in-person interview? Hindi makasagot. Nga, si Secretary. Makinig nga ho kayo, mga... sigurado ho ako, DOJ, papanoorin nyo ho ito eh. Kasi papaimbestigahan daw eh. Ulit-ulitin ko ho Zoom po yun. Huwag nang paulit-ulit. Paulit-ulit naman kayo. Hindi kayo makaintindi. Hindi ko alam kung anong naiwan sa inyo dyan. Zoom po yun. Pangalawa, okay, wala pong pinag-usapan
Usapan tungkol doon sa kaso. Okay? Pangatlo, hindi lamang po kami vlogger. Nagsusulat po kami sa media, sa remate at sa saksi ngayon. So hindi lamang po kami vlogger. DOJ, alam nyo na. Huwag nang paulit-ulit. Ibigay nyo naman kasi yung research sa amo ninyo si Secretary. Nagmumukha ho siyang walang alam dahil sa hindi nyo binibigay ng tamang impormasyon. Tingnan nyo nga itong Secretary natin. Kayong mga amuyong ang may kasalanan. Hindi alam may sasagot, natataranta si Secretary dahil hindi niyo sinabihan ko ano yung tama. I'm Pambihira. not sure, sir, but it's... I'm not sure. Natawa tuloy si Coco Pimentel. Hindi ko pala alam eh. Tapos sasabihin mo, pambihira Tingnan mo reaction ni Pimentel. Interview in person Sir, it's just or one- Zoom? sir, Was it on Zoom or a in-person interview? I'm not sure, sir, but it's you already- direct or indirect contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right before the judge. Hindi Indirect pwede. contempt of court, sir. Okay. You didn't even know what happened and You didn't even know what happened, tapos sinusgahan mo na, pambihira ka, Secretary Remulla. Ano ka ngayon? Nga. Yung mga amuyong ni Secretary Remulla, tulungan nyo naman siya. Kawawa naman si Secretary Remulla na papahiya sa ginagawa ninyo. Di totoo alam mo, ako naawa ako kay Secretary Remulla Sa totoo lang naawa ako dyan. Kasi nagmukha talaga siyang walang alam. Mantakin mo sabihin ba naman ni Pimentel, wala, hindi mo nga alam, tapos sasabihin mo, may indirect contempt. Pambira naman, Katawa-tawa yung secretary dahil sa mga amuyong yung hindi nagkikwento ko ano yon. interview in person Sir, it's just or one- Zoom? sir, Was it on Zoom or a in-person interview? I'm not sure, sir, but it's you already- direct or indirect contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right Indirect- before the judge. Hindi pwede. Indirect. Sabi niya direct o indirect contempt. Nagtanong pa siya. Ulitin na, pakinggan niyo tinanong niya, direct o indirect contempt. Interview in person Sir, it's just or one- Zoom? sir, Was it on Zoom or a in-person interview? I'm not sure, sir, but it's you already- direct or indirect contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right Indirect- before the judge. Mali pala yung sinabi ko. Indirect po pala, sir. Naloko na talaga. Indirect contempt of court, sir. Okay. You didn't even know what happened and you already have formed that it's a possible indirect contempt. I haven't investigated and that Pambira. Nagets nyo? Hindi mo man lang alam yung pinag-usapan, tapos sasabihin mo, indirect contempt. Secretary Remulla, alam mo, ito siguro magising-gising ka na. Sana makarating sa'yo to. Sana makarating. Ang nagpapahamak sa'yo mga nasa paligid mo. Una, na-fake news ka. Umamin ka, sabi mo, na-fake news ako. Sino nagsabi nun? Di nung ka nakapaligid mo. This time, hindi man lang binigay sa'yo impormasyon. Kung Zoom ba yun? Kasi it really matters kung Zoom o personal. Yun ang pinaka dyan Pag personal, kaya nga hindi namin ginawang personal kasi alam naming medyo questionable Pero actually, maaari pa rin makalusot yun. Pero questionable, maaaring yun ang interpretasyon ng iba. Okay? Depende yan sa kanya-kanya interpretasyon. Actually, korte magsasabi niyan. Okay? Pero sa amin, napakaingat namin. Kasi hindi nga namin alam yung location. Paulit-ulit kong binanggit sa video. Nanguhula nga kami kung siya yun. Hindi nga naklaro kung siya yung, lumalabas? Leps lang niya. Yung leps niya, gumagalaw-galaw lang. Malay namin siya talaga yun. Yun nga lang, kaboses niya talaga. Di ba? Pero gayon pa man, sana ibinigay sa iyo impormasyon, kumpletong impormasyon ng mga nakapaligid sa iyo. Kawawa ho si Secretary Remulla. Ginagawa ninyong tanga diyan sa DOJ dahil sa hindi niyo binibigay yung impormasyon. Mga taga DOJ naman, kawawa ho. was what was given to me by our people. That is the act being
being given attention to is the lack of respect for the legal system, sir. But it's, I just make one bago ko malimutan. So it's just banggaan lang ng values ito eh. So the Secretary invokes respect for the legal system. Sabi, banggaan ng values to. Sa madaling salita, parang ang sinasabi ni Senator ni Coco Pimentel, parang politika lang to eh. Politika to eh. Huwag tayo magpaikot-ikot. Well, on the other side of the coin is free speech. So I do not know how they can be held to account for the fact of their desire to talk to somebody and was an outstanding warrant of arrest, and then siguro pinost ba nila ito online. Hindi ko napanood din actually because wala naman akong issue against them. But Secretary, you should find out everything before Sir, before you say these things. Pa-chilling effect ang resulta niyan eh. Sir, honestly, Yun eh. Yun talaga ang ano dito, the chilling effect on every vlogger and social media personalities. Kasi alam nyo, minsan kasi nakakalimutan ata ho ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po ng mga politiko. Hindi porket vlogger, wala ng karapatan. At ang laging may karapatan na lang ay media. Don't ever forget, ang tawag din sa vlogger is social media. May media pa rin ho dyan. Ang nangyari nga lang, syempre, meron din naman house show ng mga social media influencer, social media vlogger, may mga house show. Na meron din namang house show ng mga media men, di ba? So, ang punto lang dito, sana inalam mo yung talagang buong konteksto nung interview. Pinakinggan ninyo. Ang sagot mo dito, tingnan mo, ba't di daw niya pinakinggan ha? Pakinggan nyo, panoorin nyo yung bakit niya hindi pinanood. I try not to watch it because I'm the one being alluded to in the interview, and I don't want to watch it. I don't want to waste my time. Nagigets nyo? Para palang silibayan to. Pikon. Ayaw niyang panoorin because sa yung binabanatan. Lumabas din. Nanggaling din sa bibig mo, Secretary Remulla, na kaya ayaw mong panoorin, kaya naiinis ka sa amin o sa aming tatlo na nagbigay ng espasyo para magsalita si Bantag, ay dahil ikaw ang binabanatan. Ang problema, na fake news ka din, Secretary Remulla. Hindi ikaw ang binabanatan ni Bantag at that time, si Katapang. Pinake news ka na naman ng mga kasamahan mo dyan at sinasabing, in-interview si Bantag, binabanatan ka. Hindi ho ikaw ang binabanatan ni Bantag at that time. Ang pinagtitripan niya ho at that time si Katapang, hindi ikaw. Diba? Kaya nga, Secretary Remulla, before you talk, before maging Judge Dredd ka, at least man lang alamin mo kung ano yung pinag-usapan. Alamin mo kung ano yung issue na pinag-usapan namin. Ako na, sasabi sa'yo ha, ang pinag-usapan namin tungkol doon sa mga kalapati na pumapasok at nagdadala ng mga tawas, yung mga alak na nakakapasok, yung M16, iyan ang pinag-usapan namin. Tinatanong namin si Bantag noon kung nangyari na ba yan noon. Kamusta ba yung mga kubul-kubul noon? Yan ang pinag-usapan namin. Kasi ang issue na yan at that time was yung tungkol sa pagtakas nung isang iba-iba ang kwento. Tapos biglang nag-Senate hearing at ang ginisa noon si Katapang. So, tinanong namin yung opinion ni Bantag tungkol kay Katapang, not about you. Mali na naman ang nagbigay sa'yo ng impormasyon. Tapos, huhusgahan mo kami dahil lang gusto mo lang hindi ka mapikon. Sino nagsabi sa'yo? Si Katapang na naman yan, sir? Don't tell me na si Katapang na naman nagsabi, uy, Secretary, si Bantag, in-interview, ikaw ang binabanatan. Don't tell me siya na naman ang nagsabi niyan.
Ang bihira. O, araw-araw ka nalang pinipake news dyan, ha? Listening to people who would just want to malign my person, sir. So Sir, ulitin ko. Wag po kayong pikon. Wag po kayo madamdamin. Kasi if you're madamdamin or you are pikon, hindi kayo bagay sa posisyon nyo. Kasi DOJ secretary po kayo eh. Kailangan bilang public official, di ba? Sabi ng korte, wag kayong maging onion skin. Pangalawa, bilang Department of Justice Secretary, dapat hindi ho kayo bias sa pag-iisip kaagad. Eh, sir, hindi nyo pala napanood. Hindi nyo pinanood. In-assume nyo na kaagad na kayo ang tinitira. May tawag ho dyan, sir. Remy Gonzales, maraming salamat. Thank you. Actually, kabayan, kung ako yung tatanungin mo dyan at kukunin mong opinion ko, mas karapat dapat nga ni Boying panuorin yung interview na yon. Dahil ayon sa kanya, parang siya yung nililibak or minamalain, no? Ang kanyang pagkatao kung ano man, mga kababayan. Parang sa madaling salita, parang siya yung tinitira ni Bantag, di umano dito. Mas dapat nga yung panuorin personal. At pag doon niya ngayon makukuha at mapapag-aralan niya kung ano talaga ang dapat niyang magandang gawin laban dito sa mga Banateros Brothers. Sa mga nakakaalala, may tawag po dyan, Secretary Rimulya. Alam nyo kung ano po tawag dyan? Kanta ni Francis M. Alam niyo yung kanta niya? Wag ka praning. Hindi, napapraning mo ata si Secretary Rimulya na iniisip niya siya kagad ng tinitira. Sana sir, pinakinggan nyo, pinanood nyo muna. Hindi po kayo doon, sir. Bihira naman, sir, oh. I asked the other people to investigate it for me. You were the one, you have a footage, ikaw nagsasalita, you have that. We have possession of footage, yes, sir. You have We have not even possession seen the, no, I saw the footage of you saying that you will file Well, that's what we are charges, trying to but, work on, sir. anyway. To ask the court. Actually, tingnan mo, ayaw siyang pagsalita, no? Ano sinasabi ni Coco Pimentel dito? Ikaw yung daldal ng daldal, may footage ka, hindi mo pinanood, tapos biglang manghuhusga ka. Ito yung sinasabi niya dito ni Pimentel. Pakinggan nyo ha. Huwag niyong pakinggan yung boses si Rimulya. Binabara siya ni Rimulya. Dapat pinatigil niya yan You were the one, you have a footage, ikaw nagsasalita, you have that. We have not possession of even- footage, yes, sir. You have We not have even possession seen the, of no, footage, I saw the footage of you saying that you will file Well, that's what we are charges, trying to but, work on, sir. anyway. To ask the court to consider contempt because it is not a. Aure, Heyway, maraming salamat po. Ayun no, sinabi. Sinabi ni Pimentel yun, ang pinakaano dun eh. Daldal ka ng daldal. Comment ka ng comment. Na kung ano-ano, ni hindi mo pala napanood yung video. Alam nyo, yan ang pinaka nakakahiya sa kasaysayan ng Pilipinas. Na kung saan ang DOJ Secretary umastang judge sa isang bagay na hindi niya pa napanood. Okay na sana yung... Isipin mo una-una ang DOJ Secretary hindi nga dapat umaastang judge eh. Okay? Hindi ho sila judge. Judge yan. Biglang umastang judge. Umastang nangahatol na kaagad. At the same time, hindi na ba niya napanood? Sir naman, ano ba namang klaseng... It will go down to history na meron tayong DOJ Secretary na nanghusga ng kapwa na hindi man lang niya napanood kung ni sinabi ng kapwa niya. Nakita lang niya itsura ni Bantag. Actually, ewan ko, nakita niya pa nga eh. Kasi kahit kami, di nga namin nakita eh. Nakatakip yung mukha niya eh. Tapos biglang sasabihin, dahil minamaligned lang daw siya, sasabihin biglang, contempt na yan, hindi nga niya napanood. Judgment, assuming ang tawag dyan. Maraming ganyan, sir. Yung mga assuming, umalis na nga ako dito sa channel namin eh. Yung inassume na jowa nila si Coach Oli. Okay, kaya bakit ko ba pinag-uusapan to? It's not about me. Pag asumero ka kasi talaga, mapapahama ka. Kaya Secretary Rimulya, wag kayong assuming na kayo yung binabanatan. Assuming kayo, galit na galit kagad.
Isipin mo napahamak siya dahil ina-assume niya pala na siya yung binabanatan ni Bantag. Nakapagsalita tuloy siya na contempt of court na kahit mali-mali na. Nagsasalita siya ng mali-mali tungkol sa batas because of simple assuming na siya ang binabanata ni Bantag at that time. Kaya huwag kayong assuming sa buhay. Delikado yan. Yung akala mo mababaw lang yung tubig, tapos lumangoy ka, nalunod ka, delikado yun. Inassume mo na mababaw ang tubig. Di ba? Kaya kayong mga kababayan, huwag niyong i-assume. Pag sa mga kaibigan ninyo, hindi porket kinamusta kayo, crush na kayo. Baka uutangan lang kayo niyan. Hindi porket text ng text sa inyo, gusto na kayo. Baka gusto na kayong gawin sugar daddy niyan. Huwag kayong asumero. Hindi kasi maraming ganyan yung asumero-asumera. Hindi, kaya nga tuloy may mga may mga bumabanat sa Banateros Brothers. Bakit? Puro mga asumero eh. Inassume nila na mahal sila ni Coach Oli. Ay, nako! Sekretary Remulla, tigil mo yung pagiging asumero mo. Something that we want replicated all over the country, that we glorify people who do not obey the law. Ang tanong, asa na yung sinoli ko? Sinoli ko talaga, tas tumakbo na ako. Well, at any rate, Mr. Chairman, siguro in due time that the theory of our secretary will be tested in Nako, yari. court. Sabi niya, matetesto. Siguro naman nagtatanong-tanong na rin si Secretary Remulla sa mga nasa paligid niya. Secretary Remulla, wag ko kayo mapikon, hindi ko kayo binanata ni Bantag. Si ano po talaga ang binanata niya, si Katapang. So sa mga nanonood dyan, na mga taga-DOJ, pakibalita ho kay Secretary Remulla, wag na ho siyang maapektuhan. Kasi napapahamak siya eh. Ako, concerned talaga ako, naawa ako sa kanya nung pinanonood ko to. Sabi ko, Bantakin mo, inassume lang ng pala niya na siya yung binabanata, kaya hindi niya pinanood. At dahil hindi niya pinanood, nagmukha ngayon siyang walang alam sa harapan ng mga senador. Na topic ng lahat ng mga vlogs. Isipin niyo yun dahil lang sa assuming siya na siya yung binabanata, naging topic siya lang ngayon ng lahat ng mga vlog at sinasabing naging nga siya dyan sa Senado at napahiya siya. It's just because inassume niya na siya yung binabanata ni Bantag. Sir, hindi po kayo. Ako na nagsasabi. But of course, I will side with the freedom of our people to speech, to associate, and to make known to the public facts and opinions. Wala namang mali sa opinion, opinion. So at any rate, Mr. Chairman, I think our senior lawyer in the Senate wants to say something, Mr. Chairman. Are you done with your questioning? Hindi ba, pero is my time over, Mr. Chairman? So, ayun na nga po. So, yan lang ho yun. So ayan nga po mga kababayan, natunghayan po natin ang banat ni Banat Bay dito kay Boyeng Remulla na doon po sa Senado ay sobra pong napahiya si Boyeng at hindi po siya nakahanda sa kanyang mga data sapagkat ayaw niya pong panoorin dahil siya po pala ang subject di umano ayon sa kanya. Pero sa ganang akin, kung talagang ikaw nga po ang tinutukoy doon, di baga mas marapat na panoorin mo bago ka humusga para naman alam mo rin kung paano mo huhusgahan ang isang tao. Yan po mga kababayan ang ating naging reaction video sa araw na ito. Maraming salamat muli una sa lahat sa Diyos at sa inyo sa walang sawang pagsuporta ninyo kay General Bantag at sa atin. Kung galit ka sa droga, ano pang hinihintay mo? Magbantag ka. As always mga kababayan, Pilipinas,